Ngayong araw nga mag-harvest nga kami ng kamatis, talong para nga ipamigay. At dadagdagan na nga rin natin ng mga itlog. Pero bago nga yun, eto nga nung umaga ay nagsimba muna nga kami nila mama. Syempre mawawala ba ang cute-cute na gail nga natin yan? Tingnan nyo yung parang Robin Hood. Oh. Niloloko nga namin si mama ng mga oras nga na to. Kapag nakataliko, dalaga. Kapag nakaharap, patanda na. Mga mare, biruan lang din talaga namin yun ni mama. Eto nga si Gail, hindi pa nga nagsisimula. Papunta pa lang, inaantok na. Pero tingnan nyo naman cute-cute niya. Bagay na bagay sa kanya yung damit. At eto nga yung tita niya, habang hindi pa nga nagsisimula, binuhat muna nga ng tita niya. At eto, nagsisimula na nga rin. Ngayon nga, kahit pa paano, sanay na nga rin siya sa ingay. Sadyang hindi nga siya iyakin, tamang tulog nga lang ginawa niya. Pagkatapos naman nga nun, eto nga si Ran, pupunta naman nga daw sa okay nga natin saka sa Korean Crepes Centro Mall. Siyempre, kailangan pa rin talaga natin chine-check nga yung negosyo nga natin dito. Bukod nga dun mga mare, may order nga sa ating 2 tray, kaya naman sinadya na nga rin nila Ran nga dito. At syempre, bago nga sila umuwi, ay nagberenda muna nga sila ng masarap na okay nga natin. Tingnan nyo naman ang lutong niyan. Kaya tamang-tama to sa mainit nga na panahon. Tingnan nyo si Ran mga mare, paborito talaga etong lumpia. Napakasarap kasi ng sausawa niya, tamang-tama nga lang. Yung araw din pala, si Marcon ang naka-duty. Siya lang nga mag-isa. Buti nga sanay na rin si Marcon mag-isa dito. O siya, sa lahat ng nagagawin nga dito sa Centro Mall, dito na nga kayo kumain sa atin. Meron tayong okoy. At kung ayaw nyo naman ng okoy, meron nga rin din tayong Korean crave. Mahilig nga dyan sa ramyun. Mga oras nga na yun, hindi na nga rin ako sumama. Nagpahinga na muna nga ako. Pero dito nga sabi ko, sasama nga ako mga mari. Yun, naintindihin yung mukha ko dyan, paano iniinis na naman nga ako ni Ran. Hindi daw ako makita, kakulig ko na daw yung kahoy. Ay sana all na lang talaga. Sabi nga ni Ran, maaga pa, pero sabi ko mas maganda na nga yung maaga at mag-asikaso na nga kami, baka gabihin pa nga kami. Inaanin na rin kasi natin yung mga natitira nga dito mga mare at ipamimigay na nga rin na muna nga natin. Bilang pasasalamat na nga rin, tapos na ang Marso. Syempre sa lahat nga ng blessing na natanggap nga natin ngayong March. Si Ran nga ay talagang ayaw niya nga mga mare pabidyohan kasi nahihiya nga siya. Baka daw kasi sabihin ng pinagbigyan namin yun lang, pero sabi ko nga ang mahalaga ay nakatulong kahit sa maliit nga na paraan lang. Sabi nga ang pagtulong hindi naman sa malaki o sa maliit yan, ang mahalaga makatulong. Tamang-tama, marami pa rin naman bunga itong kamatis natin, kaya kinuha na rin naman yung hinog. Itong si Ran, kinuha na nga rin yung magugulang nga na sitaw para nga mga mare meron nga tayong binhi ulit. Katapos nga namin kumuha doon, eto pinagsisilid ko na rin kasi bumili rin naman ako mga mare ng plastic, kaya doon ko na nga rin mga mare ilalaga at pinunasan ko pa nga yung mga itlog. Bale, kada plastic nga ay tig sa 10 nga mga maring peraso at sana nga ito ay makatulong nga sa mga bibigyan nga namin. Sabi nyo nga, kami yung dating binibigyan noon, ngayon tayo na nga ang nagbibigay kahit sa simpleng paraan lang. Isa din naman yun sa pangarap namin mga mare at pinagdasal din namin yun na kapag sobra-sobra ay talagang makakatulong tayo kahit papaano. Sabi ko nga kay Ran, gagawin nga namin to every katapusan nga ng buwan. At eto, nilagyan ko na nga rin ng kamatis kapag nga gusto nga nila ipiprito o kaya naman pwede nga nila tong gawin sa shadow. Tilapia na lang kulang. Ito si Ran, abala pa nga rin sa pagkuha nga dito mga mare ng binhi. Ko na nga lahat na punasan nga mga mare kasi gagabihin na nga kami. Ang ginawa ko na lang, pinaghiwalay ko na nga lang ng plastic. Bali 2 plastic nga. Bali 150 nga itong peraso at 15 nga yung nagawa nga natin. Ang sarap nga ng ganito mga mare, yung nakakatulong na nga tayo. Ang napakalayo na nga rin talaga natin mga mare kasi tayo na yung tumutulong ngayon. Alam ko, nabanggit ko na nga rin sa inyo, abala pala dito kapag tag-araw kasi nagtatanim nga sila dito ng melon at pakwan. At dito na lang din kami bumili, bali 50 nga 1 kilo. Pa nga lang yung available kasi nga sa yung pakwan daw sa April pa nga. At eto, binigyan ko na nga rin si kuya ng itlog. Bali kaklase ko rin pala yung nagtatanim nga dito. Ang galing nga lang. 6 na kilo nga yung binili nga namin mga mare. Hindi naman nalata, sobrang hilig ko talaga sa melon. Kasi nga nung mga bata kami ay pambira lang kami makatikim yan. Kaya sabi ko kapag nagkaroon na kami ay bibili ko niya ng marami. Kaya ayan, pinagbibili ko nga rin talaga ngayon. At eto nga, binibilang ko nga kung kompleto na ngayon nagawa ko. Sabi ko nga kay Ran, naalis na nga kami kasi paggabi na nga rin, mataas lang yung araw pero alas 5 na nga niyan. Sa totoo lang, medyo kinakabahan nga kami. Hindi namin alam kung saan namin to ibibigay. Sabi nga namin kapag hindi nga to naubos, sakto nga to sa mga kapitbahay nga namin. Eto nga si Ran, kumuha na rin pala dito ng pagiging binhinga ng malunggay. Buti na lang talaga, marami nga tayong malunggay ngayon. Kaya naman, ayan, napakadami nga dito mga mare nating nakuha. Balak ata nga ni Ran magtinola kinabukasan kaya kumuha na nga rin siya ng papaya dito. O diba, pati papaya nga natin ay napapakinabangan na nga natin kahit sobrang baba nga lang. Siyempre, ang unang bibigyan natin si Kuya Pete, yung malapit nga dito. Pangalawa naman si Kuya Alexis nga na nakita nga namin dito at hindi pa nga naniniwala na libre nga lang yung binibigay nga namin.
namin. Kaya ayan, nakipagpalit nga siya sa talong. Kaya maraming salamat po. Masarap din talaga yung talong kaya pinirito namin kinagabihan. Mas maganda kasi yung talong niya nga mga mare, walang mga uod. Nung mga oras kang kausap ko si Kuya Alexis, may tumatawag nga sa amin kaya tinawag ko na nga rin. Para mabigyan na nga rin namin sila at kilala nga kami. Thank you po. Shout out po sa inyo. Si Kulot nga mga mare, nagpabili nga ng siomay. Kaya naman eto tuminto nga kami at nakilala nga kami ni ate. Akala ko kilala lang kami bilang running girl. Yung pala talagang kilala nga kami kasi isa siya sa naging kababata ko noon. Isa nga siya sa kasamaan ko dati na naglulugaw nga mga mare ng mga bata nga kami. Si tate nga tinawag nga namin at pinabigay na nga lang namin sa kasamahan niya at eto nga si ate hindi rin makapaniwala. Yung mga hindi nga kami kilala, tinatanong nga kami kung bakit kami namimigay, sino ba kami, taga saan. Syempre nagpasalamat nga din sila mga mare, sabi nila salamat daw sila ang napili nga namin. Eto tong pauwi na nga kami, bumaba na nga rin kami dito, malapit lang to sa amin. Huwag sa susunod nga marami pa tayong mapagbigyan nga ng mga tao na pwede nating matulungan. Sa ngayon, ito yung kakayanan natin kaya ito yung maibibigay nga natin. Nakakatuwa lang kasi nakikita nyo to isang inspirasyon. Bihira lang din kasi kami mag-vlog ng ganito mga mare. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.